Ayan, good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Yan. So itong mga kabislan, ang binibenta ngayon is 7.3 hectares. Yan. So makikita po ninyo, medyo malinis po siya. Ano po? Well maintained yung property and punong-puno po siya ng tanim. So good thing mga kabislan, may mga bagong tanim na niyog. Ano po? I mean mga maliliit na niyog. Dito siya. Tapos sa part na yon ay medyo mga takaran yung niyog ano. So itong property mga kabislan, hindi po siya tabi ng kalsada. So naglakad po kami ng mga 150 meters ano po, papunta po dito sa property mula po sa cemented barangay road. So mamaya po videohan ko din po yung barangay road ano po. Yan. So ang kagandahan nito mga kabislan, siksik na siksik sa tanim, tapos makita naman po ninyo ano, and malapit po ito sa daungan ng mga bangka sa pangingisda. Yan, so kaya talagang mga almost 500 meters lang siguro po ang layo dito sa property. So kaya kung sakali ano, marami kayong mabibilhan na mga isda ano po, sariwang isda po dito. So ito po may well maintained mga kabislan, makita po ninyo napakalinis ano. Ito siya oh. Yan. So napakaganda mga kabislan. So ang layo nito mga kabislan sa National Highway is sa mga nag-drive po kami ng mga 25 to 30 minutes ano po, papunta po dito sa property. Yan, so galing sa National Highway. So mag-add na lang po tayo ng 15 minutes kung gusto po natin na makapunta naman po sa town proper po ng Tagkawayan. Ano po? So yun lang naman po yung layo mga kabislan. So from Metro Manila, yan, so 6 to 7 hours drive. Ano po? So may mga takaran mga kabislan na mga niyog, tapos may mga sumisibol pa lang ano, yung iba hindi pa masyadong namumunga din ano po. Pero yan oh, ang ganda po nito. Yan. So may mga hilly part ano po, tapos may mga kapantayan, may hilly ulit. So yan po yung structure po ng lupa dito. So ito po mga kabislan ay 7.3 hectares. So napakamura pong binibenta ng may-ari. So tax declaration ito mga kabislan, pero meron na po siyang nasukat. Ano po? So ayon po dun sa seller ano po is na ano po nila to, napa-resurvey na po nila ano po. So nag-iintay na lang daw po ng approved plan. So goods na goods po yun ano po. Yung mga kabislan ng mga takaran po dito ang nyog. Yan, ang ganda po dito. So yung right of way mga kabislan, papunta po dun sa palabas ng barangay road, simula nito sa property. So kasama na po siya dito sa presyo ano po, na 2.5 million. Yan. So kaya wala na po kayong problema sa right of way ano po. Ang ganda po nito. Yan. So may mga iba pong mga nyog na hindi pa rin namumunga, pero nag-i-start naman na po yung iba kasi medyo mabababa pa po eh. Yan po siya. Tapos nandun po yung ano nila oh, lukaran, tapos meron naman sila ditong pahingahan. Ang ganda po nito mga kabislan. Punong-puno po ng tanim. And yan, napaka well maintained po nitong lugar. Ano po? Ito po ay malapit din mga kabislan sa dagat. So yun, mga 500 meters ang layo po nito sa dagat. Pero yung dagat po ay ano siya ano, bakawan. Hindi siya yung paliguan na maganda, pero at least malapit po sa dagat. Kaya nga po yung simoy ng hangin ano, pero talagang ano, ang ganda, ang sariwa. Ayan po siya. So malinis siya mga kabislan ano, malinis, napakaganda. Yan. So ito mga kabislan, medyo hilly na yung part na to ano po, itong part na to medyo hilly siya dito sa part na to. Tapos pag dyan sa baba, so halos pantayan na naman. Yan po siya. Hanggang doon po yan sa kabila na yun, kasama po yan. So maganda ito mga kabislan sa paghayupan ano po. Yan. So kasi may mga flat area tayo dito, may mga flat land tayo dito. So pwede rin po sa tanim ano, ng mga root crops. Yan. So kasi sa yung mga palusong na ganito ano po, mga hilly, root crops po talaga ang ano dyan, pinaka the best, or yung pinya ano po.
Yan, so kung marunong po kayong magtanim ng pinya, yan, mapapakinabangan nyo po ito. Ganda po nito. Meron din pong linya ng kuryente. So, siyempre dun sa tabi po ng barangay road. Ano po, so 150 meters po yung layo dito sa property. Tapos sa signal yan, may smart. May signal po ang smart sa Globe. Walang kaya maganda po, ano, walang problema. Yan. So doon po sa ano, halimbawa gusto po ninyo itong makita kung ang sasakyan po ninyo ay yung Toyota Vios o yung medyo mababang ano, mga sedan. So medyo kasya, pasok naman po, kaso medyo mahihirapan ano po. Pero pag halimbawa yung mga SUV, ano, 4x4 yan, pasok na pasok po yan dito. Sa doon sa may barangay road ano po. Kasi hindi man pwedeng ipasok yung sasakyan dito sa loob ng property. Ganda nito mga kabislan eh. Ayun po yung area na yon, medyo walang tanim yung area na yon, pero may mga maliliit na nyug. Ano po. So yan lang naman yata yung ano dito. Kasi kalimitan po, ang ganda. So kung sa mga kabislan po natin na ang habol lang po ay farm lot, ano po, yan na napaka-productive. Yan, pwede niyo po itong i-consider ano. So even though na ito po ay hindi pasok ng sa sasakyan, so pwede naman pong ayusin ano po yung right of way nito. Actually yung right of way nito ay babayaran naman po yan ng seller dun sa may-ari ng lupa. Ano po? Pag nagkabili yan ha. Then yun, i-develop na lang po siya. So naglulukat nga po sila dun sa ano ngayon? Sa Lokadan. So yan, may mga fruit bearing trees din po ano. Ito may mga mangga, tapos may mga kalamansi. Yan, napakadami. Ang ganda po nito mga kabislan da. Ayan, talagang malinis ano. Malinis po siya. Gandang-ganda, pwede po sa paghahayupan talaga. Ayan, quality. Ito may mga kalamansi. Ano po? Ayan, ganda Yan, yung part na yan, medyo hili po siya mga kabislan. Pero slight lang naman po yung mga hili niya, no? Ayun, mga nagmumunga po ano, mga niyog, ano po. So may mga iba po na hindi namumunga. Pero yung iba po ay nakawit na kasi. Ano po? May na-harvest na po nila. Yan. Ganda po dito. Puntahan po natin kung medyo itaas. Yan po siya Ganda. Yan. So dito sa taas na ito mga kabislan, medyo overlooking siya no. Yan. Ganda. Medyo mapagod lang. Akitin na po. Yan, tanungin po natin kung nakakailang harvest sila ng nyug dito. Yan po yung ano natin. Lulukad po sila ngayon. Good morning po. Yan. Nakakailang buo po kayo dito ng nyug? Marami naman sa 8,000 yung marami na. Ano po yun? 2 months? 60 days. Okay. Yan po. So nakaka-8,000 daw po sila dito maximum. 2 months. Pinakamahina po nila 3,000. Okay. So pag summer daw po talaga ay mahina po talaga yung nyug, ano? Malakas ay pag bare months yan, pag maulan. So doon daw sila nakaka-8,000. So yun, goods na yung mga kabislan kasi ang
Kung bebenta nyo ng buo dito, so 5 to 6 pesos ang per buo ng nyug. So kung luluka din naman yan, so siyempre iba na yung presyo. Meron na ring proseso yung paggawa. Yan, pero pag buo ng nyug, kalimitan po dito ang bentahan ng iba, pero sila po maglulukad. Yan. Ang ganda mga kabisland, ano? So sulit na rin yung mga kabisland kung 8,000 na rin yung maximum nila pag bare months. So times 5 to 6 pesos yung isang buo ng nyug. Ano po, so goods na rin, malaki na rin po ang kita. Yan, ang ganda nito mga kabisland, ha. So kung gusto nyo pong makita itong property mga kabisland, ano po, ayun, pa-schedule na po kayo ng tripping. Message na po kayo sa aking Facebook account, lalagay ko po yan dito sa screen. And yun, pwede rin po kayong mag-message sa aking Viber, WhatsApp, call text po kayo sa aking cellphone number, ano po. So kung meron po kayong mga inquiries, may mga questions, yan, so feel free to ask lang mga kabisland, message mo lang po ako, ano po. Yan, ang ganda po nito mga kabisland, ha. Sulit na sulit. Yan, so wala pong tapon sa property na to. Siksik na siksik po sa nyug. So 7.3 hectares mga kabisland, binibenta lang po ng seller sa halagang 2.5 million. So kasama na rin po doon yung sa right of way, ano po. Yan, yung dadaanan. So pwede naman po ninyo yun na i-develop na lang. Kakayodin nyo, tapos palagyan nyo ng graba. Yun, ipapasok na yung sasakyan nyo sa property. So konti lang yung gastos, pero sulit na po yung property nyo, no? Ang ganda kasi at mas matagal pa ninyong mapapakinabangan yung mga nyug po dito sa property na to, kasi mabababa pa lang, ano po. Yung iba nagsisimula pa lang din mamunga. Yan, ganda po dito. So yung iba may mga bagong tanim, ano po, so nakaabang na po yan. Yan, so ito po mga kabisland, yung barangay road nya, ano po. Yan, so yan, mga kabahayan po dito sa part na yan. Tapos yung barangay road naman po, ginagawa naman po siya, oh. Ito po siya. Yan, ano po. Tapos ito po yung papunta po sa property. Yan, ito po yung papasok sa property. So mga 150 to 200 meters yung layo po nito. Yan, maglalakad lang muna po sa ngayon mga kabisland. Then yung sasakyan nyo, pwede naman po dong i-parking. Ano po. Tapos maganda naman po kasi may mga street lights po dito. Yan, tapos ito po mga kabisland, mga kabahayan din naman po ito. Yan, tulad nito, may mga kabahayan dito. Ano po, so hindi po siya liblib mga kabisland. Ano po, yan. So marami rin po mga kabahayan dito sa area. Yan. So yung kagandahan, ano po, talagang ano po siya, hindi kayo malulungkot kasi pwede kayong tumambay dito kung sakali, marami kayong makakausap. Saka malapit lang po din dito yung mga barangay hall, ano po. Yan, ang ganda po dito mga kabisland. Yan, so hanggang dito lang tayo mga kabisland. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.